kayo ngayon? Anong bansa kayo ngayon? Comment mo kung anong bansa ka. Imagine, no? Diba? Andito ako sa Pilipinas, kayo kausap ko, ang daming sa iba't ibang bansa, nagagawa yung online. Diba? So, yun, no? At Saudi, diba? UAE, diba? Kuwait, diba? O, iba-ibang bansa kayo. Pero para tayong iisa na magkakasama lang, di ba? So, ganun ka-powerful yung online. So, ito yung reason. Ito yung reason kung bakit kailangan mo seryosohin ito. Pwede mo yung screenshot. Okay? Para may comparison ka. Diba? Para pag may kausap ka, pwede mo itong i-share sa kanya. Diba? Na pare, alam mo ba, ang puhunan ng Jollibee, ganyan. Para may comparison. Okay? So next tayo, bago tayo matapos, no? Time is gold. Importante yung oras. Gold is money. Time is gold. Gold is money. That's why time is money. Ang pera po ay oras. So lagi mo tatandaan, importance of time. Okay, 75 years tayong nabubuhay ayon sa survey. So, 75 years daw tayo mabubuhay. Ibig sabihin ng 75 years, 27,375 na araw. Ngayon, kung 18 years old ka, na-consume mo na daw yung 6.5. Kung 40 years old ka, na-consume mo na yung 14,000 na araw mo. Pag 65 ka, 23 na daw yung na-consume mo. Okay, pag nanonood ka daw ng TV, or nagti-TikTok, or nagpe-Facebook, or nag-YouTube, 3 hours every day, 10 years na nawala sa'yo. Okay? Ibig sabihin, 10 years na. Kung ikaw naman daw natutulog, syempre, tao ka lang, di ba? 20 years na yung nawala sa'yo. E di 30 years na yung nawawala sa atin. Syempre, nag-aaral ka pa. Di ba? Pag nag-aaral ka, sa'yo oras na hindi, kasi pumapasok ka. Pag nagtrabaho ka, sa'yo oras na hindi, kasi nagtatrabaho ka. Nag-abroad ka, sa'yo oras na hindi, kasi nga nagtatrabaho ka, hindi mo na-enjoy buhay. So, more than po, kung nabuhay daw tayo sa ibabaw ng mundo, 10 years lang. Tama, kasi dyan napunta yung iba. So kaya you have nothing to lose. You don't have time. Wala tayong oras para mag-aksaya ng oras. Diba? Take risk. Pag nakita opportunity, gawin ka agad. Hindi tayo pabata. Diba? Patanda tayo. Okay? So ngayon, just do it. Pag nakita ka, go lang. So may dalawang klase daw ng time. The time investing and spending. So yung ginagawa niyo po dito, ang tawag diyan investing. Nag-i-invest kayo ng time para matuto, para sa future niyo. Tama? Pag spending naman, yung mga natutulog na, di ba? Yung mga OFW na alam ang gawin, puro pasarap, di ba? Puro inom, di ba? Puro gala, puro nood ng TV, di ba? So, ibig sabihin, dalawang klase na oras. Kapag yung oras na to, nag-i-spend ka, ang tawag niya, nasa comfort zone ka. Ako po, lahat tayo ayaw na ma-reject. Di ba? Ayaw din natin mapuyat. Di ba? Ayaw nyo nga sa amin makinig eh. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ikaw yung tao na nasa spending, mas gusto mo yung ginagawa mo kung ano yung komportable ka. Ano yun? Mag-inom. Sino ba ayaw uminom? Ako din naman. Di ba? So, ibig sabihin, komportable yun. Di ba? So, gusto mo manood ng sine, makipag-date, mag-mall. Tama ba? So, manood ng Netflix, etc. Comfort zone yun. Tama? Pero wag ka, mahihirapan ka. Bakit? Kapag uncomfortable naman, ginagawa mo yung bagay na hindi ka komportable. Parang ganito, nanonood ka sa amin, nagtitiis ka, ilang oras na tayo, pero andyan ka pa rin. Huwag kang mag-alala, bakit? Nag-i-invest ka ng time para matuto ka. So ito, tignan mo, darating ang time, yung mga nasa comfort zone na natutulog na walang alam gawin kundi magpahinga, na hindi magpagod, hindi magtanim, darating ang time, babagsak yan, magiging uncomfortable. Ano yun? Kapag nagkasakit, isa sa member ng pamilya mo, tama? O pag tumanda ka, at wala kang ipon, sayaw sa gusto mo, mangungutang ka. Pag nangutang ka, tatanggihan ka. So, ang tawag doon, nasa uncomfortable ka. Ginagawa mo na yun, bakit? Hindi mo na pagandaan, nag-aksaya ka. Yung malakas ka, hindi mo nilagay yung oras mo sa tama. So, darating ang time, kayong naghihirap. Kayong nagpapagod, kayong nakikinig sa akin. Darating ang time, pag naging successful ka na, komportable yung buhay mo. Gigising ka, nakaluto na yung breakfast mo. Tama po, ilan yung anak mo, yun yung yaya mo. Komportable. Tama ba? Aalis ka, di ba? Mamimili ka kung anong sasakyan gusto mo. Di ba? Kung anong kulay ang gusto mo. Di ba? So, sasama tayo sa aalis kayo, pupunta kayo abroad, kasama mo mga anak mo, magdi-dinner lang kayo sa Hong Kong. Di ba? Magla-lunch lang kayo sa UAE. Di ba? Komportable. Bakit? Kasi nagtalim ka. Kaya ngayon, okay lang mapagod, mapuyat. Bakit? Nag-i-invest ka kayo. Kaya importante, mapagod ka muna, mapahiya ka muna, okay lang mo. Bakit? In the future naman, meron naman magandang nag-iintay sa'yo. Tama ba? So, life begins at 40, 20 years old, tayo, makakagraduate, magtatrabaho tayo, di ba? 40 years old, kung 20 ka to 40, unang biyahe.
Pagdating ng 40 to 60, huling biyahe. So, sino dito yung 40 years old na? Pag-type dito ako, sino 40 years old na? Di ba? So, bawal ka na magkamali, guys. Bakit? Kasi matanda na. Tama ba? So, nagkaroon ng survey, guys, yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho, na kinontinuous. Ano yun? Para hindi ka man ito, nagtrabaho, simula 20 years old hanggang 60. Walang ginawa gawin, kundi puro trabaho, trabaho, trabaho. Okay? So, nag-retire na 60. Binigyan ng survey, pinag-aralan kung anong lumabas. 1% yumaman, 2% well-off. Pagsamahin ko na, 3% yumaman. Ilang percent ang naghirap? 97%. Okay, sino 97% na to naghati-hati? Ano yun? Continuous working. Nakakakita ka ba silang matanda nagtatrabaho pa? Pero ganyan. Ang sakit po. Bakit? Sila yung mga bata pa sila, hindi sila nagtanim. So gusto mo bang ganyan? Matanda ka na, nagtitinda ka pa? Ikaw, bahala ka kasi ang buhay mo nasa iyo. Diba? So kung ngayon pa lang, hindi mo na ito siseryosohin. Darating ang time, tatanda ka at wala kang ipon. Ganyan ang pwede mangyari sa naglalako, nagtitinda. Tama ba? So para sa akin, agad malakas ka, may time pa tayo, seryosohin na natin ito. No? So iba dead broke ka din, tumaasa na lang sa 4Ps. Katulad kanina, ito naman yung 4Ps na to, bigay ng gobyerno, pipila ka, tama ba? Gusto mo yung ganyang buhay? Ikaw, bahala ka. Tama ba? So nasa sa'yo yun. Tapos yung iba naman, dependent. Dependent? Umaasa sa mga anak. Wala namang problema doon. May mga anak naman talaga mabubuti, bababae. Pero ang problema, kapag yung anak mo, nakapangasawa na salbahe, manugaw mo. Halimbawa, kung matok ka ngayon, kanino ako matok kay Bunso? Pagkatok mo kay Bunso, pagkatok mo, sabihin mo, anak, okay na ba? Diyan muna ako. Ay, mama, andito kasi asawa ko magagalit. Okay na ba? Kay kuya ka muna. Tataboy ka ngayon. Pagpunta mo kay kuya, okay na ba? Diyan muna ako. Ay, di pwede yan. Dito yung asawa ko. Baka mag-away kami. Baka muna kay ate. Anong point? Pinagpapasapasahan ka. Bakit wala kasing ipon? Pero kung may milyon ka, may ipon ka, ay, pag-aaga-agawan ka. Mahirap tanggapin, pero nangyayari po. Tama ba? So, anong point ko? Habang kaya, malakas pa, do your best. Gawin mo na to, seryosohin mo na to. Tama? So, ano iba? Siyempre, hindi na umabot na 60. Matay na. So, anong point ko? Mamili ka. Ano gusto mo? Magtrabaho habang buhay? Tapos, pwede ka mapunta sa 3% o sa 97%? So, alam niyo po, may nagsabi sa akin, meron naman pala chance yumaman pag nagtrabaho ako, hanggang 60. Oo nga, may chance nga, kaso 3%. So, alam niyo po, sa sugal, ang tunay na sugal, 50-50. Iba, 3%, 97% maghihirap ka. Dehado ka dyan, guys. Dehado ka. Alam mo na kung walang mangyayari, tinutuloy mo pa. O saka makakita, uwi ka. Tara, ano yun? Mabakasyon ka sa Pilipinas. Sabi ng piloto, okay, ang landing po natin ay 99% makakarating, 1% po pwede tayong bumagsak. Tingin mo, sasakay ka? Hindi Bakit? Hindi 100%. Yun yung 1% ayaw mong ilaban Ito pa So, anong point ko? Kung alam mo na wala nangyayari, pagbago ka, seryosohin mo to. Diba? Alam mo na wala nangyayari, andiyan ka pa rin. Tama ba? So, wake up call to guys, hindi po ako galit. So, yan. Tapos na po ako, pero iwan ko kayo ng kwento. Okay? Ayan. So, ano pong kwento? About the story ng young boy and teacher. Itong teacher na to, ang sabing ganun niya, gumawa kayo ng pangarap nyo. Isulat nyo kung ano yung pangarap nyo. Lahat ng pangarap nyo, sinulat nyo. Okay, sinulat. Ngayon, meron isang bata, sinulat niya lahat, nasa 11 pages. Ang daming sinulat niya yung gusto niyang pangarap na sasakyan, pangarap na mansion, tapos maluwang na lupa, maraming kabayo, di ba? So, yun ang gusto niya, yun ang pangarap niya. Ang problema, yung pinasya sa teacher, nilagyan ng F, failure. Ngayon yung bata nagtanong, Ma'am, bakit binigyan mo ako ng failure? Akala ko ba isulat yung pangarap? Alam mo, bata ka. Yung sinulat mo na yan, hindi mo kaya yan. Kasi yung tatay mo, mahirap lang kayo. Paano mo yung makukuha? Tama, baguhin mo. Para ipasa kita. Alam mo, ginawa ng bata, umiyak. Tapos umuwi. Pag uwi niya, nagsumbong. Saan? Sa tatay niya. Ang sabi niya ganito. Nag-complain siya, Dad, bakit yung teacher ko binigyan ako ng fail grade? Sabi niya, bakit? Sinulat ko lang naman yung pangarap ko. Ito yung pangarap ko, ganyan, pinakita niya. Ang sabi ng tatay ganito, this decision is very important for you. So you have to make your own mind on this. So nasa sa kanya daw ang desisyon. Nag-isip siya.
Yung pumasok siya, ano ginawa niya? After several days, the boys brought the same paper to his teacher. Wala siyang binago, no change. Okay? So ano sabi niya sa teacher? He said, keep the F and I will keep my grades. Wala siyang pakialam kung bumagsak. Ang importante, hindi niya babaguhin kasi yun yung pangarap niya. This is a true story ni Monty Roberts. Okay? Itong bata na to, hindi sumuko kahit sabi ng teacher, kalimutan ng pangarap. Now, Monty Roberts, isa sa pinakamayaman na sobrang luwang ng lupain at merong 40,000 score at ang daming kabayo. Okay? At amasyon ng bahay, ang daming sasakyan. One day, yung teacher niya nagkaroon ng lumibot. Okay? Kumbaga, yung mga bata, diba, nagkaroon ng tour, dun na feeling tour. Tapos, lumapit si Monty Robert sa teacher niya. Sabi niya, teacher, did you remember me? Naalala ng teacher, eto palang bata na to, eto yung binagsak niya. Tama? At umiyak yung teacher. Sabi niya, buti na lang hindi mo sinukoy pangarap niya. Tama? Buti na lang nilaban mo. Marami kong sinira ang pangarap, pero ikaw tinuloy. Eto si Monty Robert ngayon, naka-frame pa rin yung failure dun sa bahay niya. Yun yung naging motivation. So, anong point ko, guys? Marami sa inyo magre-reject. Tama? Marami tatawa. Pero ang kailangan mong gawin, labanan nila. Tama? Ang importante sa lahat, kailangan alam mo yung hugot mo. Kailangan alam mo yung deepest reason mo. Tama? Kailangan alam mo. Kasi pagka ginawa mo to, at ginawa mo para sa sarili mo, pag napagod ka, madali ka mag-quit kasi para sa sarili mo. Dapat gawin mo sa mahal mo sa buhay. Gawin mo para sa pamilya mo. Ako po, sa totoo lang, ba't ko ito ginagawa? Para sa pamilya ko. Ito si ate, 9 years old siya. Sa batch niya, na merong 6. And sa 6 medal po na yan, siya lang ang graduate na may 6 medal. At yung yung grade 2 siya, nasa 3rd section siya. Ngayon, 1st section po siya. And sa 1st section, yung grade 2 po siya sa yung 1st honor doon. Tapos, pumunta naman siya sa section 1, pang-4 naman po siya. Okay, and with honor na naman. Kaya puro 90 grade niya. Ang nakikita niyo sa kanya, simpleng bata, akala niyo normal. But she's applying. Okay, so ibig sabihin, very special yung bata na to. Na lagi nakangiti. Na kahit mahirap, lumalaban. Kaya ang gawin mo, guys, kahit nahihirapan ka, ituloy mo yung laban. Bakit? Maraming naghihintay sa'yo. Maraming umaasa sa'yo. Gawin mo to hindi para sa'yo. Para mahal mo sa buhay. Ama, huwag kang papayag na hindi mo makuha yung pangarap mo. Maraming magda-down sa'yo, pero huwag mo sila isipin. Bakit? Kasi pag nagutom ka, hindi naman sila bibili ng pagkain para sa'yo. Tama? Pag nagkasakit yung anak mo, hindi naman sila bibili ng gamot para sa'yo. Tama? Pag nag-aaral sila, hindi naman sila magbibigay ng tuition para sa'yo. Ikaw pa din eh. Tama? So huwag mo isipin o intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Tama? Pag nagutom ka, may problema ka, hindi naman nila isipin yung problema mo. Ikaw ang gagawa nun. Tama? Kaya patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Gawin mo to kahit mahirap. Gawin mo to kahit napapagod ka, nare-reject ka, napupuyat ka. Tama ba? Bakit? Darating ang time, maaani ka, bibigyan ka ng tamang tao ni God. Kailangan galingan mo lang. Kailangan pakita mo sa kanya, hindi yung prayer na gusto mo. Pakita mo what you deserve. Kung ano yung deserve mo, yung ibibigay niya, hindi yung wish. Ang ibibigay niya kung ano yung pinaghihirapan mo. Ang ibibigay niya kung ready ka na ba dun sa goal na gusto mo. Dahil ang ibibigay niya, hindi yung prayer mo. Ang ibibigay niya, yung pinaghihirapan mo. Tama? Ay, sorry guys. Trust in God and trust in yourself. Pag naniwala ka sa taas at naniwala ka sa sarili mo, nothing is impossible. Lahat ng mga bagay na imposible, magiging posible. Thank you so much guys and to God be the glory. Back to the host. Okay, partner Erika. God bless.